Kasama po natin si Sir Al Sekitali, ang Senior Budget Specialist po ng grupong Social Watch Philippines. Good morning, sir. Good morning po, Sir Ted, and ano po, no, sa mga kasama natin sa sa Yes, si sa Chacha inyong po programa. ito. Maraming Yes, Miss salamat. Chacha. Yes, Oo. Manang Chacha. Eto na nga po, 7.2 trillion pesos, sir. Sa tingin niyo po ba, first assessment muna, kayo po ba para sa inyo, people-centered, itong 7.2 trillion pesos budget natin for 2027? Ano po ang reaksyon ninyo? Opo. Kung titingnan natin, no, kung babalang kasi natin yung budget na 7.2 trillion pesos by sector, hindi po kami kasiyasiya doon sa distribution ng pagtaas ng budget. Dahil doon sa mga ano po, mahahalagang mga sektor, bumaba. No? Kung makikita po ninyo halimbawa doon sa sector, social services sector, bumaba yung health, bumaba yung education, bumaba yung social services, so social security, social services sector. Doon sa although tumaas yung economic services, pero yung agrikultura at saka yung agrarian reform bumaba din, no? So tas medyo konti lang yung titinaas ng power and energy. So parang hindi kami masaya na ganito yung naging distribution. Although may mapagtaas, pero yung pagtaas na yan, halimbawa sa subsidy to LGUs. So yun po yung aming unang assessment dyan. And given na yung ating pong sustainable development goals, no? Sa totoo lang, 12 out of the 17 na goals natin, off track na tayo. Tapos tatlo po dyan, regressing. Sabi pag regressing, mas lumala pa from the 2015 baseline. So hindi katanggap-tanggap na bumaba pa yung social services sector kumpara dun sa ngayong taon na to na 2026. Sir Alce, isa din sa mga pinag-uusapan paglabas nitong budget for 2027 since nangyayari po ngayon yung impeachment trial ng Vice Presidente na may kaugnayan sa kanyang confidential funds. Itong 10.7 billion na proposed confidential at intel funds, ano po ang masasabi nyo dito sa gitna ng kontrobersiya na di ba kinasasangkutan ngayon ng Vice Presidente pero for 2027 ganito pa rin po kalaki ang budget allocation for Confi at Intel funds? Yes po. Bumaba ng nominally, no? Bumaba ng konti. No? Oo. Pareho yung From confidential and 11.8. intelligence funds. Correct. Opo. Pero mahalaga pa rin itanong kasi dyan kung saan pa po. At least yung intelligence funds, alam natin kung saan mapupunta yan, no? Sa military uniform personnel. Pero syempre kailangan pa rin din yan na kailangan pa rin yan itanong sa mga ahensya, sa security sector kung paano gagastusin. Pero yung confidential funds, although sabi dun sa JMC natin na nag-govern sa pag-spend tsaka pag-audit ng confidential sa intelligence funds ay para yan sa civilian, civilian authority. So, surveillance sa mga security agencies. Ang problema kasi minsan may tendency na kahit na yung expense, no, yung expenditure ay hindi naman para sa intelligence, ay tina-charge sa confidential funds. So yun yung mali doon, no? Kaya although bumaba ng konti, pero malaki pa rin yun. Kumpara kung tingnan niyo pa way back Aquino administration and way back before that, sobrang wala pang 1 billion. Ngayon 10 billion. This year 12 billion, naging 10 billion, yes. But there has to be sa ating magiging congressional hearings, kailangan talagang itanong mabuti kung paano gagastusin itong mga ito, no? At syempre po, ang masasabi lang din natin, naka-centralize pa rin yung intelligence at confidential funds sa Office of the President. So like out of the 10 billion, mga 5 billion ay naka-centralize pa rin yan sa opisina ng Presidente. Oo, so yun, almost kailangan 5. yun. Kailangan itanong yung, kasi supposedly dapat nga intelligence, dapat naka-lodge na yan sa mga security sector agencies. Oo. Bakit pa ilalodge sa Office of the President? Oo, tama po yung sinabi nyo kasi dito sa proposed budget, halos 5 billion, 4.55 billion pesos combined for the Office of the President. More than 40% na po yun ng total ng confidential funds natin. Pero Ginoong Alce, dito sa pagbabantay ninyo sa budget natin, kailan ba nagsimula yung ganitong gawi na parang, eto kagaya nito, for next year, halos 40% na yung kinain ng Confi and Intel funds for the Office of the President kumpara doon sa mga ahensya talaga na nangangailangan po nito. Kasi ang naman kasi yung confidential expenses o confidential funds, yan ay isang forma ng expenditure.
So, ibig sabihin, yung paggagastos noong nung pondo na yon, no, ay actually pwede ngang i-lodge yon sa ibang expenditures. Kaya nga nagkakaroon ng tendency, nabito ko kanina, na kahit na para yan sa building ng opisina, para yan sa office supplies, ba't mo ilalagay sa confidential, di ba? So, yun, no? Yun yung mga nagiging problema pagdating sa ganyan. At kung makikita ninyo, yung medyo gumawa rin kami ng trend dyan, talagang simula pagkatapos ng Aquino administration, talagang tumaas na yan, 1 billion, tapos biglang lumulobo na hanggang sa na-maintain yung ganyang budget level na nasa mga 10 to 12 billion. At na-maintain yan hanggang ngayon sa administrasyon na ito. Sabi nga ni presiding officer, ang problema din kasi nga dyan, Sir Alce, kasi unlike ngayon, nalantad yung sinasabing liquidation, hindi mo nga alam, di ba? Yung liquidation nung gumagamit ng confidential at saka intelligence fund na iyan. Bulag tayo dyan. Yes, tama po yan. Unless and until maging issue yan for impeachment ng nakaupong presidente, di ba, Alce, no? So, yes. okay. Ang problema din po kasi sa confidential and intelligence funds, although syempre na-audit naman yan, merong ICFAO, yun yung unit na nag-audit yan. Ang problema kasi yung kapangyarihan para i-audit yan ay nasa chairperson ng COA. At ang ano po kasi doon is that hindi yan nagiging parte ng annual audit report. Unless yan ay i-demand. Babawa yung report doon sa paggamit ng confidential funds ng OVP, hiningi yun ng Congress. Kaya natin na nakita. Pero kung hindi yun hiningi ng Kongreso o ng Kamara, hindi natin makikita yun. Opo. No? Kasi So, kasi ang meron lamang diyan kopya ay yung Speaker at yung Senate President and Office of the President, no? Ang may kopya Kaya na. ang panawagan talaga dyan, Sir Ted, tsaka DJ Chacha, kailangan maging parte ng annual audit report. Well, of course, to the extent na possible na, of course, may mga pa rin yan, may mga confidential, mapapangalan, pero at least magbigay ng audit, kasi may portion naman yan sa audit report, makikita, yung mga statutory obligations, nire-report naman yan ng COA. So, hopefully, sa mga susunod, ang panawagan ay maging parte ito ng annual audit report. Sige. So, ito lang, Alce, yung DPWH budget from present, tinaasan, di ba? Tumaas, Yes, right? correct. Public Opo, Works, right? Tumaas po. Tinaas na nila. 2027 budget is considered now as an election budget. Kasi nga 2028 ang halalan eh. So, importante Tama po yan. itong deliveries, quote-unquote, para sa mga miyembro ng Kongreso, no? So, anong tingin nyo rito? Dito sa Public Works budget na ito? Ito pong public works na budget, although syempre medyo pa rin yan, kumpara sa mga nakaraang taon. Pero kasi ang kailangan bantayan natin talaga dyan yung tinatawag na convergence and special support programs. No? Nagkakahalaga yan ng 107 yata, no? Billion, if I'm not mistaken, ngayon, for next year. Pero notorious yan, mga previous years, talagang sumobrang lumobo yan, no? Diyan kasi nilalagay yung mga insertion, no? Yung sa convergence and special support programs. Ang problema po sa CSSP kasi, yan yung mga basic infrastructure program, tsaka yung mga CPAG, strengthening infrastructure, poverty, alleviating gaps. Yan kasi po, actually may isang study dyan na nagsasabi na duplication siya. Bakit? Kasi meron na tayong flood management program, meron na tayong asset preservation program, meron na tayong bridge program, local program. Pero ang CSSP, makikita nyo, yun yung talagang pagka NEP, yun yung proposed budget, no? So kumpara mo sa GAA, talagang lumulobo, no? So yun ang kailangan bantayan, maigay dahil ngayon, syempre 107. Yes, may syempre may vinet naman yan ng DPWH, of course. Pero yung budget level mababa pa yan. Kumbaga, sa scale, in terms of scale, kumpara sa itong mga recent years, mababa pa yan. Kumbaga, no? Kaya yun malang bantayan kung yun ba ay papakialaman ng Kongreso. Oo, sa final approved na, no, na GAA na lalabas. Ang inyong Kasi grupo, bibigyan ko lang, sir, ng sample, no?
meron na tayong flood management program na program para sa DPWH. Pero meron pang flood mitigation structures under Yes. CSSP. Kaya yung Yes. sinasabi na duplication. Yung nga binabanggit din namin sa aming mga nagdaang diskusyon dito, may CPAG, may BIP, may flood management, naipaliwanag po natin yan. Pero pag binasa mo nga in detalye, pare-pareho lang, di ba? So duplication Yes. nga. Mhm. Okay, ito ngayon ang tanong, yan bang grupo yung Social Watch Philippines, talaga bang nagiging bahagi kayo ng diskusyon? Kasi nagsasabi itong si Binibining Swansing na Appropriations Committee chairperson na open to the public ang budget deliberations. Naniniwala ba kayo sa kanya? Meron kasing last year, meron kasing CSO mechanism, engagement mechanism na ginawa yung House, no? Ibang mga grupo sumali, pero kasi kami nung nakita namin yung terms specifically dun sa interim guidelines. CSO observers lang yung mga doon, no? CSOs. Although nakaka-attend sila, no? Kasi hindi kami sumali, pero yung ibang mga grupo sumali. Nakaka-attend sila. Marami nga silang reklamo kasi naka-attend nga sila. Pero hindi naman, pag umattend sila, medyo may marami pang mga layers of para sa bakit makapasok, no? Okay. Mga registration, etc. Tapos hindi naman talaga nababasa yung mga nila, no, yung mga Input. dito, yung mga input o yung interpretation questions kasi nag-submit yan nag-submit ng interpretation questions sa mga pero hindi naman nababasa din. Ang ayaw kasi natin na naging spectator lang ang CSOs, no, ang civil society, ang mga kababayan natin. Ang gusto natin maging active participant sa budget legislation, kasi budget legislation phase na tayo ngayon. Itong mga nakaraang kongreso, as in mga nakaraang kongreso po, na-allow naman ang Social Watch among other organizations also na maging resource persons during the actual budget hearings. Actually, yung sa Senado, at least kami, nakaupo kami dun sa kinonduct ni then Senate Finance Committee Chair, Senate President Win Gatchalian ngayon, hearing with CSOs. So, magandang step yun. Pero sana naman sustain yung ganun, no? Nakakapag-present kami ng position papers namin, ng aming budget analysis, mga proposals, no? Oo. Dahil Sige. meron din kaming ambag. Meron tayong mga ambag para dito sa ating pambansang budget at karapatan ng mga mamamayan na makilahok sa budget dahil ito ay pera natin. Sige, salamat na marami sa iyong panahon na ALSE sa aming programa at katuwang niyo kami dito sa isyong ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. mag-ambag, nga lamang kung tatangkilikin nga yung ambag doon na binibigay po ng tulad ninyo, ito pong mga civil society organizations o CSO. Salamat na marami, ALSE, sa iyong panahon. Thank you. Salamat na marami. Si Mr. Alce Kitalig ng Social Watch PH. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.